with that, we wrap up our break and we'll proceed to the next module on engaging children in meaningful vocabulary. Kanina, ang dami pong lumabas no, sa mga comments ninyo sa kahalagahan ng pagkakaroon ng um, magandang vocabulary no, ng ating mga mag-aaral. Dahil ito ay nakakatulong sa reading comprehension, communication skills, at academic performance ng ating mga bata. So, may we invite again to join us in the live stream, Teacher Portia. Hello po. Okay. Paano ba yan? Ako ulit. Pasensya na po. Okay. Medyo fasten po your seat belts, no? Baka kailangan po nating bilisan yung pacing nito kasi po 11:30 na. Baka po pag masyado tayong overtime, singilin niyo po ako na pa-deliver ang inyong lunch. Hindi po kailang powers ko yun. Okay. So, punta na po tayo sa next topic. The next topic is all about developing vocabulary among our children, among our students. So, let's go to the next slide po. Ayan. And we will have another Menti activity, but this time I will not ask you how you are feeling. Instead, there will be a riddle there. You have the QR code. You also have the menti.com code. Tingnan po natin ha. Hindi po namin kaagad ipapakita real time yung mga sagot. Para po pag-isipan muna natin, no? Ano ba ang sagot sa ating bugtong? It's riddle time. So thank you for participating actively. Soon we will find out po, no? If there is any trending answer. Dictionary is trending, okay? Others have answered book, okay? Books, okay. Marami pa rin po ang sumasagot ng dictionary. We will proceed na po. Let's have the great reveal. What is the answer to the riddle? Okay, let's go back to the slides. Ayan po. So congratulations to those who answered dictionary. The answer to the riddle is a dictionary. I hold all the words you need to know. Read me to make your vocabulary grow. Dictionary. Isa yan sa madalas i-require ng mga language teachers. Meron pa pong mga pocket dictionary noon nung panahon namin. Tatandaan ko binili pa ni tatay yung pocket dictionary, no? English, no? Pocket dictionary. Sa Recto pa niya ako binili noon, doon sa mga second hand, no? Tatandaan ko po yun. At pag may mga textbook po na rine-require yung mga teachers namin noon sa high school, hinahanap po muna doon niya sa second hand, no? Sa Recto. Anyway, so dictionary po yan, no? So thumbs up po doon sa mga nakakuha ng tamang sagot. Punta po tayo sa next riddle. May isa pa po, may chance pa tayong bumawi. Papakita po yung susunod. Ayan, nandyan na po sa screen. Ano naman po kaya yan? I am a solitary word, 5 letters long. Behead me once, I am the same. Behead me again, I am still the same. What am I? Yan po ang riddle natin. I am a solitary word, 5 letters long. Behead me once, I am the same. Napaka-violente naman po, no? Behead me again, I am still the same. What am I? Ang sagot po ay alone. Ano po ba yung lumabas na sagot, no? Ayan po, alone po yan. I am a solitary word. Pag hindi po natin alam ang meaning ng solitary, mahirapan po tayong masagot yung riddle. So talagang pang-vocabulary na po. Behead me once, tanggalin po natin. Yung A,
Anong matitira? Lone. Ang lone po, solitary pa rin po, di ba? Mag-isa. Behead me again, tinanggal yung A, tinanggal yung L, ang matitira, one. Isa pa rin po, solitary pa rin. Kaya ang sagot po dyan ay alone. Alone is a solitary word. It has 5 letters, A-L-O-N-E. Remove A, you have lone, which means one, which means solitary. Remove L, you're left with one, which is still solitary, which is still the lone one. So, alone po ang sagot. Meron po bang nakakuha ng tamang sagot? Pwede po ba nating silipin lang yung results sa Menti? Maraming nakasagot sa FB, nag-comment. Okay po, congratulations sa mga nakakuha po ng tamang sagot. And as you know, this session is all about developing vocabulary. So we have only 2 objectives, and that is to identify the most common causes of vocabulary difficulties and use some strategies or techniques in developing vocabulary. Some of you may be using them already, and that's good. Consider this as a reminder. Okay, bago po natin ipakita yung next slide, ano po sa tingin nyo? Bakit limited ang vocabulary ng ating mga estudyante? Bakit maraming mga salita ang hindi nila alam? Bakit pag may binasa silang sentence, di nila alam yung meaning ng salita? Bakit hindi nila ma-figure out? They don't read a lot. Lack of exposure to resources. Might be that they are not interested in the topic. Okay. So sige po, ang great reveal po, poor reading habits. Okay. Ayan po, ayon sa mga pag-aaral, ang most common. Most common po, meron pa rin namang iba, but these are the 3 most common causes of vocabulary difficulties. One is pronunciation and spelling challenges. Now, how is that a cause of vocabulary difficulty? If children cannot even read correctly a given word, then how can they even think about what it means? So kung mali yung basa sa salita, edi mali na rin yung naiisip na kahulugan. Kasi mali yung basa sa salita. How can you even start thinking about what a word means when you cannot even read it correctly? First, you have to be able to read it correctly. Then think about what it means. If you already know what it means, then well and good. But if you don't know what it means, then you have to find a way to figure out what it means. Maybe you can get a dictionary. But if you're not allowed to consult a dictionary, you'd have to have strategies on trying to figure it out. So second common cause is semantic ambiguities. Ibig sabihin lang po niyan, pag ambiguous yung meaning ng isang salita, cause of difficulty po yon. In other words, perfect example for this would be what we call words with multiple meanings. When a word has multiple meanings, then it becomes ambiguous, it becomes unclear what the meaning of that word is. Unless you use it appropriately in context. And the third one, meron po sa inyo na sinulat ito sa comment section, limited exposure to language-rich environments. Take note po na language-rich environments po ang ginamit, no? Limited exposure to language-rich environments. Hindi po print-rich environment. Because ito pong causes na ito, hindi lang po doon sa vocabulary difficulties nung mga nakakabasa na, meron din pong vocabulary difficulties yung mga hindi pa nakakabasa. Halimbawa po, yung mga preschool, halimbawa, no, yung kinder, hindi pa talaga sila readers, pero nakaka-develop po sila ng vocabulary nila sa pakikinig, sa panonood, sa pakikipag-usap sa ibang tao, lalo na yung adults.
So yun po ang mga example ng language-rich environment. Versus print-rich environment, very directed po yon dun sa mga readers na in the first place. Paano nga ba natututo ng vocabulary ang mga bata? May dalawa pong primary ways of learning, no, of teaching and learning vocabulary. No? Vocabulary can be learned indirectly and directly. Pag sinabi po nating indirectly, it is when children engage daily in oral language. They listen to adults read to them, and they also read extensively on their own. Dito na po pumapasok yung ibang nabanggit kanina sa comment section na tamad magbasa, hindi kasi nagbabasa, kaya may vocabulary difficulties, very limited ang vocabulary. Pero kung hindi pa po talaga nagbabasa yung mga bata, hindi naman po ibig sabihin para na silang nakatanggap ng life sentence, no? Pwede pa rin po mag-expand ang vocabulary nila through oral language. Hindi sila marunong hindi pa sila marunong magbasa pero binabasahan sila palagi. Tapos kinakausap sila. Tapos po, meron ding magagandang videos na pinapanood sa kanila o kaya meron silang mga ibang pinapakinggan, no? Nakakatulong naman po lahat yon for indirectly learning vocabulary. Readers man sila o hindi pa. Okay? Kaya po nandyan yung oral language, listening, maliban po sa reading extensively on their own. The second way is learning, no, being taught and learning vocabulary directly. At gaya po ng nabanggit kanina, no, ang direct teaching and learning of vocabulary is primarily through explicit teaching. Yung pong nabanggit na kanina pa. So narinig nyo na naman po ulit. Kasi yun po talaga ang sinasabi ng maraming pag-aaral sa ibang bansa, pati sa Pilipinas, na kung gusto mo talagang mag-improve ang skills at levels ng mga bata, turuan sila explicitly ng mga skills, ng knowledge na kailangan nila. Yung iba pong bata, nagwo-work sa kanila yung discovery lang. Pero maraming bata po, hindi nagwo-work sa kanila yon, lalo na po pagdating sa reading. So yung indirectly teaching at directly teaching vocabulary and word learning or vocabulary strategies, pwede po parehong makagamit ng mga educational videos and other multimedia materials para dyan. Yung direct teaching of vocabulary, inuulit ko po, makikita sa next slide. Reminder lang po na ginagawa ito using explicit instruction or direct instruction po ang tawag sa iba. Again, teaching modeling, guided practice, independent practice. So kaya po may I do, we do, you do it together, you do it alone. So ano po yung mga madalas, no, na nakikita sa mga pag-aaral na effective strategies? Ayan po, yung paggamit ng student-friendly definition or meaning. Ang walang kamatayan pong using context clues. Sasabihin ng iba, context clues na naman. Kasi po, very empowering po ang paggamit ng context clues. Kasi kapag natutunan po yan ng mga estudyanteng gawin on their own, makakatayo po silang mag-isa. Alam po nila ang gagawin nila para tulungan ang sarili nila. Bilang mga guro, isa po yun sa mga gusto nating mangyari na darating ang araw ay kaya nang tumayo sa sariling mga paa ng ating mga estudyante. Marunong silang mag-isip mag-isa, magbasang mag-isa, paunlarin ang kanilang mga kakayahan at kasanayang mag-isa. So kasama po yan, no? Kaya po siya strategy. Pag natutunan po yan ng mga bata, ibig sabihin, nagawa po natin ng maayos ang ating responsibility. Yung third po, yung analyzing word parts. May technical pong minsan na ginagamit na salita dyan, morphemic analysis. Kasi po, pag in-analyze mo yung iba-ibang parts ng salita, makikita po yung iba-ibang word parts or morphemes.
Di naman po natin kailangan maging technical sa mga estudyante. Morphemes ang technical term po, no? Pero para sa mga estudyante, parts of a word po yon. At semantic mapping ulit, sasabihin nyo, kasi nga po, kasama talaga yan po sa mga sinasabi ng mga pag-aaral na nakakatulong talaga sa ating mga estudyante. O, wag na po kayong mainis kung ginagawa nyo na yan tapos parehas ng sinasabi ko. Ibig sabihin po, nasa tamang direksyon ang inyong tinatahak, nasa tamang landas po. At maraming salamat po kung ginagawa na po ninyo yung mga yan. Malaking tulong po yan para sa ating mga bata. So, student-friendly definition or meaning. Wala pong masama na gumamit ng dictionary. Oh, at ibigay yung meaning sa na nandun sa dictionary. Lalo na po halimbawa, sabi nyo kanina, nag-a-unlock ng words, no? Pag nag-a-unlock po tayo ng difficult word, ibig sabihin unfamiliar or maybe yan, challenging yung salitang yon para sa mga estudyante. Pero kung ang ibibigay po nating meaning, technical at mahirap ding maintindihan, hindi po talaga na-unlock yung meaning ng salita. Nakalock pa rin po. Baka hindi masyadong appropriate yung key, no? Yung susi na ginamit natin. Halimbawa na lang po yan. Yung salitang frumpy. Salitang frumpy. Kung basta lang po natin gagamitin ang dictionary, tignan nyo naman po ang nakasulat, no? Sa Merriam-Webster po yan galing, no? Yan po, mismo po, galing ko po yan doon. Ang definition, no, or meaning na nakalagay, of clothing not attractive, having an old, dull, unflattering, or untidy appearance. Para pong mas humaba pa at mas humirap para maintindihan. So kung kayo po ay gagamit ng student-friendly meaning or definition, ano po ang pwede niyong gamitin na salita? Anong sasabihin niyo na meaning ng frumpy sa inyong mga estudyante? Kung ang dictionary definition niya ay of clothing, not attractive, having an old, dull, unflattering, or untidy appearance. Pasimplihin po, no? Kasi gusto nga nating mas maintindihan ng estudyante. Tanungin ka pa lang bata, "Ma'am, ano po yung unflattering?" O di mag-a-unlock ka na naman. No? Hindi mo pinasimple, hindi mo pinaintindi. Ayan po, unpleasant. Medyo delikado po yung unpleasant, Sir Ian, Sir Ayan, no? Kasi may ibang bata sabihin, ano ba yung pleasant? O, ayan po ha, reminder lang po yan na kapag po nag-unlock tayo, mas pinapasimple po natin sa mga bata kasi ang target po natin ay maintindihan niya at maalala niya at later on sana magamit niya yung salitang frumpy, no? Appropriately. Let's remember that we'd like the students to understand the word. So we give a meaning, we give a definition that is easier or simpler or more familiar, not giving dictionary meanings that could be long and technical and that could contain other words that would need unlocking. So reminder lang po yan. Ikalawa naman po, using context clues. Using context clues po, makikita nyo po sa next slide. At tutulungan po tayo ng videos from Ready, Set, Read, no? Bakit po may tatlong videos po, no, na nandyan? Kasi makikita nyo po yung iba-ibang steps sa explicit instruction. Meron po na tinuturo mo na ine-explain mo na model kung ano yung kung ano ba yung context clues, ano iba-ibang klase ng context clues, tapos may mga examples. Tapos makikita niyo po, meron pong isang video dyan, para na po siyang para siyang independent practice po. Pero may game-like element. Alam naman po natin pag gamified, no,
yung activity mas pumapatok po sa mga bata. So tutulungan po tayo ngayon, no? Kahit snippets lang po nung mga videos na yan, tutulungan po tayo ng ating mga kasama sa KCF High. Let's use context clues to figure out the meaning of unfamiliar words. This is the first sentence. Marge said farewell to Ogot when she left. What does farewell mean? Correct, an act of making one's departure. What kind of context clue was used? Synonym, antonym, or inference clue? It's an inference clue. Marge kept the ticket in her bag for safekeeping so that she would not lose it. What is the meaning of safekeeping? Keeping something from getting lost or stolen. What kind of context clue was used? Synonym, antonym, or inference clue? It's inference clue. Marge laughed so hard because the movie was a slapstick. What does that mean? It's a comedy based on silly and clumsy actions. What kind of context clue was used? Synonym, antonym, or inference clue? It's an inference clue. Marge finds the movie worthwhile, unlike others who find it boring. What does worthwhile mean? Correct. It is something that is worth the time, money, or effort spent. What kind of context clue was used? Synonym, antonym, or inference clue? Antonym. Marge is excited to see the upcoming movie next week. What does upcoming mean? Right. Upcoming means something that is about to happen. What kind of context clue was used? Synonym, antonym, or inference clue? It's an inference clue. Ogot has a timetable or a schedule of things that he wants to do for his trip to Aklan. What is the meaning of timetable? Timetable is a list of activities and its time. Did you get it right? What kind of Ayan po yung nakita niyo po kanina, yung context clues game. Gaya po ng sinabi ko kanina, ang aim po natin ay mag-succeed 'no, sa game na 'yan, yung mga estudyante kasi naintindihan na po nila ang iba-ibang, context clues na di-differentiate nila sa isa't isa at naintindihan din naman nila kung paano gamitin. Pero bago po makarating diyan ang ating mga estudyante, kailangan ay maipaliwanag po natin sa kanila at mapakita yung pagmomodelo ng, iba-ibang context clues na 'yan. At 'yan po yung ipapakita ngayon 'no, very very briefly po, yung what are context clues 'no. Focus po siya doon sa tatlo, synonym, antonym, at saka inference clues. Maikli lang naman ito para po makita niyo kung saan galing 'no, saan manggagaling yung mga estudyante at ano yung unang, gagawin ni teacher. Context clues are clues within a sentence or message that help us understand unfamiliar words. Context clues can be the word synonym or the word that has the same meaning. Ava loves to eat ice cream during summer because it is a cold dessert. Ice cream is a dessert. Context clues can also be the word's antonym, or the word that has the opposite meaning. Ava is outspoken,
unlike her brother who is shy and quiet. The sentence says Ava is unlike his brother. So, if he is shy and quiet, it means Ava is the opposite. Context clues can also be in the form of inference clues. These are information that help us figure out the meaning of an unfamiliar word. Ava loves going to the playground because she loves to play with her friends. Analyzing this sentence, we can infer that a playground is a place where someone can play with his or her friends. Be familiar with unfamiliar words. Look for context clues, the synonym, or antonym, or inference clue. Okay. So kita nyo po doon, no? Hindi po kaagad parang pa-test agad. Meron po talaga tayong teaching and modeling at practice work na kailangang gawin bago po umabot doon sa game. At meron po tayo ulit reminder, no? Pinakita po kanina, papakita po ulit sa slide na to, meron po tayong reminder na hindi po tayo papalitan ng mga videos. Gagamitin po natin yung mga videos ayon sa appropriateness nila sa ating topic, sa ating objectives, at sa ating mga estudyante at ang kanilang skills and needs. So pwede pong i-play, i-pause, no? Tapos pwedeng i-rewind po, tapos i-repeat ulit yung pagpi-play. Tatlong klase lang po ng context clues ang nandyan sa mga example videos na pinakita. Pero may iba pa pong mga ibang context clues, no? Pwede po kayong magdagdag. Kung sa tingin nyo po, synonym clues po muna ang inyong target, pwede naman pong i-pause, no? Hanggang dun lang po sa synonym portion, no? Wala po tayong problema doon. Mas alam niyo po kung nasaan ang inyong mga estudyante, nasaan kayo sa inyong mga aralin. So, kayo na po ang pipili at gagamit ng appropriate videos or excerpts from videos accordingly. Okay po? Tapos yung third po na research-based effective strategy for developing vocabulary is analyzing word parts, no? Yung technical po niyan is morphemic analysis. Halimbawa po, kapag natutunan ng mga bata, hindi lang yung paggamit ng context clues on their own, may agency na po sila. Magkakaroon sila ng kakayahan, no, para tulungan ang sarili nila. At isa pa pong paraan ng pagtulong sa sarili nila ay ang ability to do word analysis, no? Analysis of word parts. So pag nabe-breakdown po or napaghahati-hati, nakikita ng mga bata yung iba-ibang bahagi ng isang salita, kahit mahaba yung salita, like impossible, pag alam po nila yung meaning ng possible, can be done. Pag alam nila na yung prefix na im, ang ibig palang sabihin nun ay not, no? At yung able pala is or can be. Pag pinagsama-sama po yung mga yan, ay magigets nila na hindi posible or cannot happen or cannot be done ng impossible. Halimbawa naman po, unreadable. Medyo mahaba siya, pero kung alam po nila na batay yan sa read, no? Yun ang biggest word doon, read. Alam nila yung un, 'di ba? Unfriend kita 'di ba? Hindi na kita friend. So mare-relate po nila yon. Tapos able, no? Having the ability or the capacity. So yan po, no, yung analyzing word parts. Minsan po kasi nalilimutan po yan kasi ang mas madalas gamitin yung context clues o kaya tingin ka agad sa dictionary, no? Kaya buti na lang po, no, talagang pinapakita ng mga studies na effective din po yan. At yan po, hindi po basta ganyan din lang, dadaan din po ng explicit instruction yan. Tuturo po natin kung ano ang root word, ano iba-ibang examples, no, ng root word, paano mo malalaman na root word siya, minsan po base word ang tawag, ano-ano yung mga ibig sabihin ng usual prefixes, halimbawa, miss, di po ba? So,
Pag alam po nila yon, yan, unfriend, 'di ba? Impossible, yung mga ganon. Eh, pag pinagsama po, yung ibig sabihin, makukuha ng bata. Parang sa math lang, pag pinagsama mo ang 1 plus 2, 3. So, parang merong counterpart na ganon sa vocabulary learning. Yung huli po ay ang semantic mapping. Actually, hindi lang po ito ginagamit ng mga language teachers at reading teachers, no? Na marami na rin pong nagtuturo ng content or subject areas ang gumagamit nito at nakakatuwa po. Kasi kung sa language and reading classes ay ang vocabulary words na tinuturo ay connected halimbawa sa story o sa tula, sa content areas, no, mas subject area specific. So halimbawa po kung sa science, no, ang concept pala ay yung salitang transportation. Transportation, pwedeng minsan ang concept pala ay yung insects, no? Pero kung sa language arts or reading classes, mas connected, no? Mas connected dun sa kwento o kaya dun sa tula. Kaya po patok at epektibo ang semantic mapping kasi yung pagkakakilala at pagkakaunawa sa salita ay hindi lang in terms of what it means. Para po talaga kasi malaman, matutunan, maunawaan, magamit, no? Maalala at magamit ng bata ang isang salita, maganda po na kaya niyang isulat, sabihin o gawin lahat ng iba-ibang boxes dyan. Hindi lang kung ano ang meaning niya, no, in the student's own words. Halimbawa, kaya rin niyang magbigay ng example, alam din niyang magbigay ng related words, kaya niyang gamitin sa sentence. Kasi kung meaning lang po, bukas makalawa baka nakalimutan na niya. Yung pong mga nagtuturo, alam niyo po yan. Kaya kapag nag-a-unlock lang po tayo ng salita, tapos hindi na po natin binabalikan yung mga words na in-unlock natin, hindi na po, marami po sa ating mga estudyante, hindi na po nila maaalala yun. Kasi po, hindi po dumadaan talaga sa mga activities gaya ng semantic mapping na ito. Pahapyaw lang po ang pagkakakilala ng mga estudyante. Madalas po nakakalimutan natin yung teaching vocabulary intentionally for vocabulary growth. Ang madalas pong ginagawa sa ating mga English, Filipino, and or reading classes ay ang vocabulary building in terms lang po siya ng unlocking vocabulary words before reading the text. Tapos po, hindi na talaga siya nababalikan. Kaya marami pong estudyante, pagkatapos ng kwento, nakalimutan na rin nila yung mga words na in-unlock galing sa kwento. Naalala lang nila within the context of that story or poem or text and within the context of that lesson. Maybe the following week, the following month, in a unit test, in a quarterly exam, hindi na po nila masyadong naaalala. Kasi nga po, mabilisan at pahapyaw lang. Kasi in-unlock lang siya in the service of understanding the text to be read. Pero legitimate and valid objective po yung expanding, enriching vocabulary in itself. Kasi po, kung hindi talaga mariretain ng mga bata ang vocabulary words, ultimately, talagang magsasuffer yung comprehension nila. At kapag dumarami yung mga salita na hindi nila naintindihan sa mga binabasa nila, mawawalan po talaga ng amor, no? Hindi po lola amor, no? Mawawalan ng interest, no? At motivation na magbasa extensively.
and independently. Babasahin lang pag required. So, meron lang po tayong note to self, reminder po sa susunod na slide. Kasi nakita nyo po na yung mga research-based strategies, no, ay hindi po na-mention, no, yung iba-ibang klase ng materials. So marami po sa atin, kung hindi lahat man, ay nakakakilala kay Edgar Dale at yung sa kanya pong Dale's Cone of Experience. Ang sinasabi lang po natin dito ay napakahalaga po na merong direct experience as much as possible ang ating mga estudyante sa mga words and concepts na gusto po natin na matutunan nila. Halimbawa pa, ang context clues, kung puro words lang, medyo abstract na po yon para sa maraming bata. Hindi po kagaya, halimbawa, kung dinedemonstrate natin or merong nagpo-provide po tayo ng experience, ng situation para mas maintindihan ng bata, mas konkreto po. No? At titingnan nyo po dyan na ang audio-visual materials, like for example, videos, are more concrete compared to just words alone. No? At syempre po, kung real thing, real experience, realia, yung actual objects po, yung actual demonstration of actions na gusto nating ituro sa kanila through new vocabulary words, mas konkreto, mas epektibo po para sa ating mga estudyante. At may papakita po tayo ngayong video, galing naman po sa Wikaharian. At makikita nyo po doon na may iba-iba pong parts ng Dale's Cone of Experience ang ginamit ni Ate Michelle para ituro yung mga iba-ibang salita. Tutulungan po tayo ng ating mga kasama sa Knowledge Channel para ipakita po ito. Ano ba yun? Tignan mo, Buboy, oh. Ay! Naku, Buboy! Pasensya ka na. Nasagi ko ang tori mo. Walang anuman, Ate Michelle. Gagawa na lang uli ako ng bago. Ano sabi niyo? Ano ang kahulugan ng tore at nasagi? Isa pa yan sa mga ginagawa ko dito. Tinuturuan ko ang mga bata na mapag-aralan ng mga salita na hindi nila naiintindihan. Ang tore ay isang gusali na makitid at mataas. Ano naman ang ibig sabihin ng nasagi? Sige, subukan nating alamin kung ano ibig sabihin ng nasagi. Ano ba ang nagawa ko sa tore ni Buboy kanina? Tama, natamaan ko ang tore ni Buboy kanina nang hindi ko sinasadya Iyan ang ibig sabihin ng salitang nasagi. O Chichay, abalang-abala ka yata sa pagtingin sa larawan na yun Opo, tuwang-tuwa po kasi ako sa larawang ito na iginuhit ni Jihun. Isa po siyang batang Koreano na magaling magpinta. So ano po yung napansin nyo na ginamit na pamamaraan ni Ate Michelle para po ituro ang ibig sabihin ng tore? Ano po yung ginamit niya? Tingnan po natin dyan sa Dale's Cone of Experience. Ano po kaya dyan? Ayan, may action, tama, may demonstration, no? Hindi lang basta sinabi yung kahulugan, kundi meron talagang demonstration, parang dramatized experience. Tama po, realia, no? Kasi parang may tore doon na nasagi nga. Ayan. So meron pa po, no? Ituloy lang po natin para lang makita nyo na meron pa po siyang ibang pamamaraan na ginamit. Pwede na po nating ituloy yung video. Ano ba yun? Tignan mo, Buboy, oh. Ay! Naku, Buboy! Pasensya ka na. Nasagi ko ang tore mo. Walang anuman, Ate Michelle. Gagawa na lang uli ako ng bago. Ano sabi niyo? Ano ang kahulugan ng tore at nasagi? Isa pa yan sa mga ginagawa ng salita. Ko, re, ya, no.
Koreano. Ang unang bahagi ay Korea. Ano ba ang ibig sabihin ng Korea? Isa itong bansa. Tama, ang bansang Korea. Ang Korea ay isa sa mga kalapit nating bansa sa Asya. Ang Koreano ay isang mamamayan ng Korea. Ah, para lang pong Pilipino. Pilipinas ang bansa natin. At ang mamamayan ay tinatawag na Pilipino. Tama! O ayan, may mga bagong salita na naman tayong natutunan. Iba naman po yung diskarte kanina ni Ate Michelle para sa Koreano. Okay? Wala naman po, wala siyang realya doon. Wala silang kasamang Koreano. Pero ano po yung napansin ninyo na ano niya, na technique niya kanina? Di po ba para siyang analysis of word parts po, no? Koreano, 'di ba? Tapos yung Koreano, 'di ba? Galing sa salitang Korea. Tapos yung Korea, pinakita, no? Isang bansa 'yun, may parang globo o mapa pa na pinakita, no? Tapos ang Koreano ay mamamayan ng Korea. Tapos parang 'di ba? Pilipino, no? Mamamayan ng Pilipinas. So parang merong nagkaroon ng analysis of word parts, no? So, syempre, meron pang mga examples na ipapakita niyan. So, hindi na po natin ipapakita, no, yung ibang bahagi ng video, pero makikita niyo po doon na sa video na yon, katuro ng vocabulary na gamit yung iba-ibang strategies, yung iba na banggit na kanina. Tapos yung iba, makikita nyo na nandyan sa Dale's Cone of Experience. So ngayon po, dyan na po dyan na po siguro magtatapos yung ating pagbabahagi tungkol sa pag-develop ng vocabulary sa ating mga estudyante, sa ating mga anak. Para po may time pa po tayo na para sa questions nyo. At may time pa rin po kayong mag-lunch maya-maya. Teacher Michelle, Ate Michelle. Maraming salamat, Teacher Portia. Kumusta mga kapamilya? Nako, sigurado ako ang dami na namang naisulat, no, sa inyong mga notebook dahil sa dami, no, ng mga tips na naibigay ni Teacher Portia sa kanyang second session, sa ating second module on engaging children in meaningful vocabulary. Kaya naman maraming salamat, Teacher Portia.